Ang fina-fireball ko dito ay itong monolith kasi makukuha natin yung clan castle and yung fire spitter. Pero this time magdadrop muna ako ng archer pang check. Baka may traps, okay wala. Double invis lang kailangan natin dito. And then double quake. And then fireball. Yun, kita niyo yung value? So ayan, ibabase nyo kasi yung attack na gagawin nyo dun sa base layout ng kalaban. Kung ano yung mas magandang attack strategy. Halimbawa, anti-fireball yung base. Eh di wag kayong gumamit ng fireball strat, di ba? Sobrang dami ng strat, guys. So yun yung isang advantage pagka medyo marunong kayo ng mga iba't ibang klase ng strat. Yo, what up guys? Another day, another Clan War League content. So nandito na tayo sa last round ng mga Clan War Leagues natin ngayon. Dito sa aking solo clan sa Kenji's Cradle. Ayan, samahan niyo ako umatak dito. Meron pa akong 5 attack. So naka 5 versus 5 kasi ako dito. And as of the moment, nasa pangatlong pwesto ako. Pero if ever matapos ko yung 5 attacks ko dito, ay mapupunta ako sa top 1. So ayan, etong nasa top 1 ngayon ay 149 stars, tapos na silang umatak. Etong top 2 ay tapos na rin silang umatak. So ayan, ako na lang pag-attack ko dito. Let's say maka-perfect ako. Let's say 15 stars din yung magamit ko dito. So magto-total ng 153 stars yung total ko. So ako yung makakapunta dito sa taas. So mataas talaga yung chance akong ma-promote sa Champion League 3 ngayong season. So ayan, unang try natin dito, Master 1 League agad and then rekta agad sa Champion 3 pagka tapos kung umatak. So pwede pa nga ako magkamali dito ng hanggang 3 beses. Kasi ayan, kung makikita nyo dito yung kalaban, 12 stars lang yung nagawa nila sa akin. And pwede ako sumablay dito ng 3 beses na medyo mataas sana yung percentage para hindi naman ako kapusin. Kasi ito may 99 sila, may 66 and 82. Pero as much as possible, pag naka 3 star ako dito ng 4, sure na yung promotion ko. So tara, samahan niyo ako. Simulan natin yung atake dito sa number 5. Dito tayo mag-start sa ilalim. Ayan, yung base niya dito ay diamond style na double poison. So ang gamit ko dito, Matic. Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Kung meron akong Meteor Staff dito, Meteor Staff yung gagamitin ko kay MP. Kaya lang wala eh. Dark Crown yung mataas yung level ko dito. So tara, banatan na natin. Samahan niyo ako. Let's G! So unang plano dito, teka, isipin ko pa. Magda-Dragon Duke Charge muna tayo. Dito siguro sa left side. Pa-funnel natin. Tapos si Queen sa right side. Sa taas pala. Okay, start tayo dito kay Dragon Duke. And then, dito tayo mag-Archer Queen. Giant Arrow. Ayan, tinamaan natin yung Air Sweeper. Okay, pop ko na dito yung kanyang Stun Blaster. Drop tayo dito ng Wizard. Uy, yung Queen pa lang natin. Drop nga akong Totem Spell dito. Ay, hindi nag-retarget yung Smasher kasi yung Frosty mas malapit eh. Okay, gets. Ayun, nakuha naman natin dito yung Smasher. So, okay na, nakapag-form na rin tayo ng funnel dito kay Dragon Duke. So, drop na natin dito yung ating Mass Dragon Riders. Magkita ako ng 3 piraso muna. Super Minions na yung bahalang kumuha ng Town Hall. Laman ng ating Siege Barracks. And, yung ibang Dragon Riders ay dito na lang sa taas. Drop natin dito. Okay, drop tayo dito ng Totem Spell. Pop na rin natin yung Eternal Tomb. Another Totem Spell dito. Gamitan natin ng Skeleton Spell yung Revenge Tower. Drop pa tayo ng Totem Spell dito sa kanan. Gamitin ko na dito yung Dark Orb kasi ang ganda ng pwesto nung MP. Binabanatan niya yung Revenge Tower. So straight na straight. Drop na tayo ng Baby Dragon sa kaliwa. Ano to? Lava Hound. Okay, drop pa tayo dito ng Totem Spell. Huwag na natin tipirin. Drop na natin lahat dyan. Poisonin na lang natin tong defending MP. Drop na natin lahat ng Totem Spell dito. 1, 2, 3, 4. Diba? Huwag na natin tipirin. Ang dami pa natin sobra dyan eh. So, ayun. Unang atake, wasak na agad sa atin to. Naalala nyo guys, kakagawa ko lang nitong clan kong to. Siguro parang mga less than 2 months pa lang ata. So ayan, pag naglaro kasi kayo ng lahat ng lineup nyo ay Town Hall 18, rekta agad kayo sa Master 1 League nun pag wala pang league yung clan nyo. Regardless kung 5v5, 15 versus 15 or 30 versus 30, basta lahat ang naka-lineup ay Town Hall 18, Matic sa Master 1 lahat ang bagsak nun. So ayan, proceed tayo sa ating second attack. Dito naman tayo sa second attack sa number 4, atakihin na natin. Yung base niya ay ganun din, diamond style, pero this time ay double rage spell compartment. So ang gagamitin natin dito ay fireball, meteor golem, thrower, smash. So ayan, Matic, pag dalawang rage spell
towers, Fireball yung ginagamit ko talaga. Kasi kinukuha ko ng Fireball yung isang Rage Spell compartment niya. Kasi pag ginamitan natin to ng Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells, medyo masakit yan pag nag-activate yung both Rage Spell Tower. Kaya ayun, take advantage na lang natin. Pwede ako dito mag-start sa may kanan, Fireballin natin yung... Teka lang, abot yung Bomb Tower. Kahit itong Inferno Tower ang Fireballin natin. Kasi dadaanan na lang natin mamaya itong Fire Speeder. Okay, gets. Drop muna tayo ng balloon. Kasi baka mamaya mayroon dyan multiple air bombs okay? Drop natin dito yung healers and dalawang furnaces. Eto na lang ipa-fireball ko, yung multi-IT. Mas maganda to, makukuha natin tong area na to. Kasi ito, yung matitira, yung speeder. Dadaanan na lang natin ng Meteor Golem yun mamaya. So, ready lang tayo ng fireball dito. 1, 2... Teka lang, wait lang. Malapit kasi yung warden Range natin. Para lang sure ball. Okay, 1, 2. Pwede na yan. Double quick. Okay, pull na natin si Tatang dito sa baba. Drop na natin yung ating mga Meteor Golem throwers. Coco Balloon, wag kakalimutan. Dito, Coco Balloon. Pumunta sa taas yung dalawa, loko. Okay. Yung ibang Meteor Golem dito, thrower. And then si King dito, para mag-counter funnel. Drop na rin tayo dito ng Super Wall Breaker. And then gagamitin natin ay Troop Launcher na lang. Para may mga extra troops. Uy, poisonin natin yung Furnace. Drop tayo ng Totem Spell dito sa gitna ng Town Hall. Okay, pumasok kayo dyan. Kailangan pumasok sila dyan sa gitna. Okay, nice. Si Dragon Duke naman ay dito sa may... Saan kaya? Dito na lang mamaya, sa back end. Doon na lang siya. Hindi pa naman siya kailangan sa ngayon Goods pa tayo dito. Drop lang tayo dito ng Totem Spell. Overgrowth Spell. Sige, gamitin ko na muna dito sa Revenge Tower. Nata-traffic tayo dito. Meron kasing dalawang Ice Golems. Pero okay lang naman yan. Freeze natin to. Eto. Drop natin yung mga archers sa kaliwa. And looking good na to para sa atin. Meron pa tayo ditong Dragon Duke na pwedeng gamitin sa back end. Dito sa may right side ko dito i-drop. Ayan, dito sa right side. And drop tayo dito ng Totem Spell. Pang distract kay Revenge Tower. Pop na rin natin yung ability ni Queen. And ayun, wasak na sa atin to guys. Meron pa tayong dalawang invis spells. GG's na. Pop na natin yung Stun Blaster, drop natin yung Headhunter para sa defending BK minion and ayun. Makukuha na natin to. May sobra pa tayong spells. So ayan, ibabase nyo kasi yung attack na gagawin nyo dun sa base layout ng kalaban. Kung ano yung mas magandang attack strategy. Halimbawa, anti-fireball yung base. Eh di wag kayong gumamit ng fireball strat, di ba? Sobrang dami ng strat, guys. So yun yung isang advantage pagka medyo marunong kayo ng mga iba't ibang klase ng strat. Marami kayong options. Kumbaga ide-depende nyo talaga yung attack nyo sa base ng kalaban. So proceed tayo sa ating third attack. Okay, dito naman tayo sa number 3. Check natin yung base niya. Ayan, parang double invis. So ang gagamitin ko dito pag ganyan, pwede naman akong gumamit dito ng Fireball Meteor Golem Thrower Smash. Kaya lang, may naisip akong paraan, mas madali talaga yung Mass Dragon Riders and Mass Totem Spell. So ito, dito sa account na to, meron ako Meteor Staff available siya. So, ayun yung gagamitin ko dito. Halos 3 or 4 strats lang naman yung ginagamit ko ngayong Clan War League. Dinedepende ko lang sa base layout. And then kung ano yung meta na troops, yun yung ginagamit ko. At tulad dito, napakadaling basagin to gamit yung Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Kasi yung X-Bow niya dito ay lahat naka-ground mode. And then yung Fire Speeder niya, both nakabuga dun sa may bandang taas. Dito tayo mag-e-entry. Magda-Dragon Duke Charge ako dito sa baba. I-clear ko to. And then yung Queen dito sa may kabilang side. And then Mass Dragon Riders. Matik, pupunta na agad sila sa gitna. Yun yung naisip ko dito kasi after ng Dragon Riders dito sa 2 defenses, dito na yung pupunta yung matatanggal naman ng Queen to mamaya. So dito na agad sila pupunta sa gitna. Since prior nila yung mga defenses. So dito. Sure na sa gitna punta ng ating Dragon Riders. So ayan. Magkakadikit kasi. So tara, banatan na agad natin. May dala lang ako ditong isang invi para sa Dragon Duke. Para kay Dragon Duke yan. Kasi mamaya, alimbawa, dito ako nag-drop ng Dragon Duke. Pupunta agad siya sa MP. So magpapagad ako ng Stun Blaster dyan. Kasi if ever na hindi niya makuha yung Monolith, doon ko gagamitin yung if ever hindi niya pupuntahan yung Monolith, doon ako gagamit ng extra invi spell para ma-force na makuha yon. Pero tingin ko makukuha niya to kasi mapupunta si... Wait yung MP. Ipupul kasi ni MP yan
Okay, drop na natin dito. Drop muna tayo ng totem spell pang distract. Ayan, mapupull ni MP and then gamitin natin dito yung stun blaster. Uy, hindi ko napansin yung isang air defense dito. Masyadong lumalim ako. Sige, okay lang yan. Makukuha pa rin natin yan. Isa pang totem spell. Tipirin. Importante kasi makuha ko yung monolith. Okay, drop na rin ako dito ng totem spell sa guardian para medyo lumaki yung value niya. Drop tayo ng wizard and dalawang archers. And then sa kabilang side, pang-activate ng Invispell Tower, yung giant arrow ni Queen with siege barracks. Okay, and then wait lang natin makuha yung mortar. Hindi, kahit di na makuha pala yan, doon din pupunta yung dragon riders natin. Drop tayo dito ng Coco Balloon and mga dragon riders. Magtitira ako ng 3 piraso para mamaya. Okay, drop ako dito ng totem spell pang support sa X-Bow. Pop na natin dito yung Eternal Tumagad. Walang problema dyan, early pop. Drop natin yung totem spell sa gitna pang distract kay Guardian and scatter shot. Pag namatay na yung totem, drop ulit tayo ng totem dyan. Poisonin natin yung Furnace. And, nasa na si MP? Yung Dark Orb kailangan ko. Ay, yung Galaxy, nasa baba. Okay lang, sige. Drop pa tayo ng totem spell dito. And yung ibang Dragon Riders dito sa right side. Drop pa tayo ng totem spell dito kay Revenge Tower. Yung MP, ayan, drop na natin dito. Gamitin na natin yung Dark Orb niya. Freeze ko nga tong multi-IT. Sasaktan yung ating Queen. And, yung sino man. Drop tayo dito ng totem spell pa. Buhay pa yung Queen natin and may revive spell tayo dito. Pero sige, looking good pa naman tayo. Meron pang MP and may Phoenix pa yan. So gamitin ko dito yung Invi. Si Dragon Duke ko nasaan? Nasa baba. Siguro kay MP ko na lang gagamitin tong revive spell mamaya. Baby Dragon, drop natin sa taas. Okay, MP ko na lang gagamitin yung ano. Kasi sasama din yung Dragon Duke sa mga air troops natin eh. So bali wala rin siyang, wala din yung rage, rage ability niya. So si MP na lang. O yan, kuha natin. Although naubos yung mga Dragon Riders natin dito, wala namang problema kasi nga may mga spell support tayo. So ayun, proceed tayo sa ating ilan na. Ay, nakatatlong 3-star na tayo guys. So sure na yung promotion ko dito, wag lang ako mapipiso. Wag lang tayo mapipiso. Kumbaga sure na yung pagkapanalo ko ngayong last round. Wag lang tayo mapipiso. So ayun, proceed tayo sa ating pang-apat na attack. Kung mapapansin nyo dito, 22 minutes na lang tapos na yung Clan War League. So buti umabot tayo. Umaga kasi ngayon eh. So umaga yung patanghali na. So ayan, 22. Last 2 attacks na lang tayo. Okay, proceed na tayo. Number 2. Pang-apat na attack. So ito, malamang familiar na kayo dito sa base layout na to. Sobrang common nitong base layout na to. Kailan pa? 2 to 3 seasons ago pa. So ayan, Fireball Meteor Golems ang gagamitin natin dito. Ang fina-fireball ko dito ay itong monolith kasi makukuha natin yung Clan Castle and yung Fire Speeder. Pero this time, magdadrop muna ako ng Archer pang check. Baka may traps. Okay, wala. Double Invis lang kailangan natin dito. And then double Quake. And then Fireball. Yun. Kita niyo yung value? Sobrang dali lang nitong base na to. Kumbaga kabisadong kabisado ko na. Drop na natin si Queen. 3 Meteor Golems. And Log Launcher yung gagamitin natin. Isang Meteor Golem dito sa taas with 2 throwers. And then, Coco Balloon. Drop tayo dito ng Totem Spell para sa Guardian and Multi-Gear. Drop natin si King and RC dito sa may right side with Furnace. Okay, gagawin ko dito, ipapop ko na agad yung Magic Mirror action figure ng Queen. Kasi pupunta yun sa may Town Hall part eh. And then, if-free spell natin yung pinakagitna. So, Queen, balik sa Town Hall. Okay, pop na natin yung ability niya. And then, free spell natin tong Revenge Tower and Multi-IT. Yan. Rage spell natin yung nasa gitna. Overgrowth natin yung nasa kaliwa. So, ganito lang yung pattern dito. Sobrang dali lang. Kasi sobrang common na itong base na to. Drop nga tayong totem spell dito. Wala lang. Luma na itong base layout na gamit niya eh. May nabibiktima pa rin siguro to. Kaya hindi niya pa rin binabago. And ayun, marami pa tayong spell support dito. And kita nyo naman, meron pa tayong abilities ni RC and Barbarian King. Wasak na sa atin to guys. Hindi na tayo mapipigilan sa Champion League. Kumbaga, hindi na mapipigilan yung ating promotion papuntang Champion League. Grabe nga yun, sir. Okay yan, pop na natin dito yung Rocket Spear. So pag nag 92%, doon natin gagamitin yung Spiky Ball. Kasi sakto yon, 8 bounces yon. Yung Spiky Ball ni King. So ayan, 87, 88, ano na, 91. Ayaw pa ibigay 92. Okay, bato na natin Spiky Ball. Sakto yan, 8 bounces yan. So yun, hinatira lang dito kasi makunat yung storage sa Hero Hall. So ayan,
Sure na yung promotion natin dito, guys. Last attack na. Kumbaga, panalo na tayo ngayong round. Kahit mapiso ako dito, wag naman sana. Okay, proceed tayo sa ating last attack. Okay, fifth and last attack. Ayan, ito number 1. So, yung base niya, halos katulad nung kaninang inatake natin na diamond na double invis. Pero medyo nakarotate. Medyo magkaiba lang din. So, yung fire speeder dito ay nakabuga sa ilalim. So, ang gagawin kong entry ay sa may bandang right side. Dito tayo mag-entry ng Mass Dragon Riders. Tapos, yun, aalalayan na lang natin ng mga totem spell. So, ayan. This time, Dark Crown ulit yung gamit ko kasi mababa pa yung level ng Meteor Staff ko dito. Kung mapapansin nyo, dalawang strat lang yung ginamit ko dito. Firewall, Meteor Golem, and Mass Dragon Riders. Kasi, yung mga bases ng kalaban ay, kumbaga, malaki yung advantage ng ganitong strat eh. Kaya ito yung ginamit ko talaga. So, ayan, proceed na tayo dito. Banatan na natin. Explain ko na lang sa inyo during attack. Let's G. Okay, magda-Dragon Duke Charge muna tayo siguro sa may part ng... Dito na lang tayo mag-entry sa taas, sa Giga Bomb. Check ko lang. Siguro dito ako magda-Dragon Duke Charge kasi may boot defending heroes dito sa taas. Hindi siya mafa-funnel ng Siege Barracks and Queen. Unlike dito sa baba, mas okay. So, ayan. Dapat... sige, drop muna ako ng balloon. Wala lang. And then, saka tayo mag-drop ng Dragon Duke. Drop tayo dito ng totem spell, pang distract sa kanila. Siguro mga 2 totem spell kailangan ko dito. Ah, hindi. Goods pa tayo. Pinabad trip tayo ng sweeper. Okay lang naman yan. Okay lang yan. Pop na natin dito yung stun blaster. So, ang na-funnel ay dito sa may right. Sa kaliwa. So, change of plan. Dito tayo mag Giant Arrow and Siege Barracks. Uy, hindi nag-activate yung isang Spell Tower. Okay. Okay. Sige, okay lang yan. Drop tayo ng totem spell dito. And 2 totem spell dito. Drop na natin yung ating multiple Dragon Riders. Magtitira lang ako ulit ng 3 piraso. Drop pa ako dito ng totem spell para kay Queen. Another totem spell dito sa gitna. And pop agad tayo ng Eternal Tomb. Huwag natin tipirin, diba? Drop tayo ng Baby Dragon sa kaliwa, sa taas. Uy, yung MP! Loko ka, MP. Pero sige, drop natin yung totem spell sa gitna. Poisonin natin yung Furnace. Another totem spell sa gitna. Kailangan ko pa naman yung Dark Orb dito sa gitna. Freeze nga muna natin to. And another totem spell sa Revenge Tower. Ayan, yung MP, sumama na sa wakas. Uy! Ang ganda ng Dark Orb, walang tinamaan. Walang nakakita nun, guys, ha? Walang nakakita nun. Okay? Walang nakakita ng Dark Orb. Drop na natin yung 3 Dragon Riders sa kaliwa. Ano yun? Naglag. Nakita nyo yun? Namatay yung mga lamok. Saka mga... Ano tawag dito? Paro-paro. Sa Dark Orb. Uy, loko tong defending RC, freeze nga natin. Drop natin yung Baby Dragon dito. May Coco Balloon pa tayo. May revive spell. Sige, kay Queen na lang. So, ayun. Wasak. Naka-perfect na naman tayo dito sa last round. So, isang round lang ako natalo dito. Medyo nahirapan ako dun sa... Hindi, parang time failed ata yung naging attacks ko dun sa isang talo ko na round. 2 attacks ko kasi dun ay kinapos. Nasa 90+%. So, ayun. Ayan, naka-perfect tayo dito. So, ayan. Napunta na nga tayo dito sa Tok-Tok, guys. At tayo na yung mapopromote sa Champion 3 League. Grabe. Solid. Unang sabak pa lang. Ayan, kung mapapansin nyo dito, lahat ng rounds ay isang talo lang ako natalo. Ito, yung 13-14. Nagkamali ako or alam ko nag-time failed ako dito ng 2 attacks and then the rest ay perfect stars na sa akin. So, ayan. Ito yung isang advantage kapag solo account ka, tapos naglaro ka ng sakto 5. Ngayon lang kasi nag-start yung 5 versus 5 ng Clan War League eh. Kaya sinubukan ko agad. So, ayan. Pwede nyo rin subukan to, guys. Take note, ang 5 versus 5 Clan War League ay applicable lang sa Master 1 League and below, guys. Pagdating nyo ng Champion 3 League, ang minimum na doon na pag-spin ay 15 versus 15 na. So, bawal kayo maglaro ng 5 versus 5 kapag Champion League na yung clan nyo. Fast forward tayo dito. Ayan, tapos na yung round 7, guys. At ito na yung war result. Panalo tayo. And, ayun na nga. Grabe, promoted na agad sa Champion League ang aking solo clan. So, kakagawa ko lang nito 2 months ago. Ayan, promoted na agad tayo. Naglaro lang ako ng 5 versus 5. Town Hall 18 lahat. So, rekta na agad ng Master 1 League. And, ayun nga, panalo tayo ngayong season. So, nagtotal ako ng 163 stars dito. Kasi nga, meron lang ako isang round na talo. And 2 stars lang yung...
nagkulang sa akin. And then the rest ng rounds ko dito ay perfect star naman. Etong pangalawa, halos dikit kami, 159 stars. Ang nangyari lang sa kanila ay kulang sila ng isang star sa last round. And yun nga, mababa yung star nila nung first round. And natalo sila sa akin. Yung isang talo nila ay sa akin. So ayan, maraming salamat. Good game, well played sa lahat ng mga nakalaban ko dito. Siguro pause muna ako dito sa next Clan War League kasi ang minimum na sa Champion League ay 15 versus 15. So, from Master League 1 lang pababa, dun lang kayo makakapaglaro ng 5 versus 5. So, siguro maghahanap muna ako ng mga members dito soon na makakasama ko dito maglaro sa Champion League 3. At, ayun, kung nagustuhan nyo tong content na to, guys, please do like, share, and subscribe. Huwag nyo rin kalimutan mag-comment sa ating video. And mag-like kayo. Huwag nyo kalimutan, guys. Kung meron kayong suggestion or idea or kung ano gusto nyo comment, comment nyo dyan. Maraming salamat palagi sa mga suporta. Yung mga patuloy na sumusuporta sa akin at tumutulong sa mga ginagawa ko. Mahal ko kayo, mahal ko tong ginagawa ko, and maraming salamat. So yun, kita-kits next content. GG's, peace out, clash on. Brah!